Hey, what's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. So, i-share ko lang yung ginawa ko dito sa equalizer na ito mga idol. So, bali ito ay DBX, so original made in US. Ayan, so halatang original naman dahil yung transformer na ginagamit nito ay toroid. Ayan, so nagka-problema yung toroid dahil alam naman natin, pag US mga idol ay nasa 220 lang po yung input nito. Ayan o. So 120 yung hanggang 120 volts AC lang po yung kayang i-handle ng kanyang transformer. Ayan. Alright. Okay, so 18.8 volts yung kanyang secondary output. Okay, so white, blue, and white, blue. So okay, so made in US. Pero tingnan nyo naman yung laman niyan mga idol. Ayon. So ito yung laman niya. Yan. Okay, so pagdating sa mga components, kung i-compare natin doon sa mga China made na DBX, parang kulang, may nagkaiba. Okay? Okay, so maliban lang po sa mga mylar capacitor, yung mga kulay green, ayan. Okay, so maliban lang dyan, so yung quality ng parts, so masasabi nating made in US naman talaga, no? Kasi hindi kinakalawang yung kanilang mga paa. Pero pagdating sa design, halos the same lang po sa mga made in China na DBX. So kaya pala maraming imitation, no, na galing sa China yung DBX na to. Okay, so supply, halos walang pinangkaiba mga idol, oh. Supply sa kanyang preamp amplifier output, yan, so halos walang pinagkaiba. So dito, ayan, oh. So ito ya. So regulator, halos walang pinagkaiba mga idol. Alright, so DBX 31 band. So hanggang 12 dB lang po yung kaya niyang iakyat. So I suggest, no, kung bibili kayo ng mga mamahaling equalizer, so mas pipiliin ninyo yung mga nasa 15 dB yung ano ninyo, pipiliin ninyo para at least mas may hatak pa. Okay, so ayan, so ano pa yung ano natin dito. Uy, nakulang na yung isang band dito, naputol siguro. So wala tayong mahanap dyan siguro, naka ano. Okay, but anyway, mga function naman, magana na siya. So pinalitan natin syempre ng transformer. So 1 ampere po yung pinalit natin dito na transformer dahil yung kanyang original na transformer, yun nga, sabi ko nga kanina, naisaksak direct sa 220 volts. Okay, so ayan, gumagana na po ito mga idol. Ayan, oh, merong input dito sa second channel. So kaya nag-blink na siya. Okay, so ito lang po yung ano natin dito na magkakaroon siya ng power ulit. So ayan, ito transformer na 1 ampere yung pinalit natin dito sa kanyang toroidal transformer na ilang amperes to? Okay, so 0.65. So at least 1 ampere yung pinalit natin para mas mataas yung current. Okay, so ayan po. So sa mga merong original dyan na processor, so kung naka 110 pa yan, so pwede na i-convert sa 220 volts para hindi na delikado, no, pag sinaksak natin. Lalo na pag hindi tayo mismo yung gumagamit, kung pinapabayaan na natin sa ating mga tauhan, so mas mabuti nang naka 220 na yung transformer para safe. Yan. So mas maganda naman talaga pag original yung transformer niya, tulad nito toroidal, mas maganda naman sana. Pero yun lang, yung safety natin, so kailangan pa natin dito ng additional transformer na step down para ma-power up siya. So ayan, so dito sa atin kasi gusto natin mataas yung supply eh. Yan, nasa 220 yung ano natin sa household natin. So ayan, so hindi talaga safe yung mga galing sa US na mga processors. Okay, yung mga naka 220 na mga processors like Apex, no, na mga brand, so made in Belgium, UK,
So dahil naka 220 na rin yung kanilang ano doon, ginagamit na kuryente. Alright, so tapos na to mga idol. Yan. So, transformer yung pinalit natin sa halagang 500 pesos. Okay, so ayan. So meron din siyang option dyan kung gusto niyo yung i-110. Pero di natin kailangan yan mga idol. Right, so DBX na 31 band na 12 dB. So ito lang po yung kanyang laman. Yan. So made in US talaga to mga idol. Baka sabihin nyo na nilagyan lang ng sticker. So nilagyan lang naman siguro ng sticker. Okay. Pero dun sa transformer niya mga idol, ano, 110 no? So original siya talaga. Okay. So ito lang yung likod niya. Halos the same lang naman sa mga China made na DBX equalizer. Okay, so tatakpan natin para at least ready to use na naman ulit. Yan. Kaya hindi natin blame yung China, no? Na bakit maraming naglalabasan na mga imitation ng amplifier, ng mga processors ng DBX. Hindi lang natin alam kung ano po yung ano nila. Bakit hindi sila kinakasuhan, no? Ng DBX mismo. Yan. So meron lang siyang bolt dito sa harap. 4 na piraso. So naka special tools to mga idol, Allen screw. Ayan. So ano lang natin, kasi naka-allen siya. So okay naman dahil hindi basta-basta ang matatanggal. Yun lang, kailangan niya talaga ng special tools para matanggal itong screw niya na naka-allen na Allen screw. Ayan. Dito pa sa kabila. So mga idol, yung mga product pala ng mga China mga idol, kung mapasok yan sa US. Okay. So US, actually naghanap yan yung mga US ng good factory sa China, no, na kailangan gumagawa ng kanilang mga ipapagawang produkto. So kaya nagsilabasan yung mga imitation na China. Actually si US nagdi-design lang yan eh. Pero pagdating sa manufacturer, so iwan ko kung bakit binibigay nila sa China, no? Doon nila pinafactory. So yun lang, nagkakaroon sila ng arrangement siguro sa mga factory, o naghanap sila ng mga kanilang maasahan talaga na factory, no, na kailangan sila lang yung gagawa ng kanilang ipapadala ng mga design. Yan. So kaya nagsilabasan yung mga imitation dahil nagpapadala sila ng kanilang mismong design. So kinokopya. Or yung iba naman, natapos na yung contract, no? Tapos na yung contract, syempre wala ka ng contract doon, hindi ka na nagpapagawa. Kaya yung factory na yon, pinapatuloy pa rin yung pag-produce ng kanilang pinagawang produkto ng US, for example, tulad nito. At dinala pa rin nila yung brand ng DBX. At syempre, kabitan lang nila ng mga mumurahing components, mga low quality components, at ibenta nila ng mura lang dito sa atin sa Pilipinas. Alright, so maraming salamat mga idol. Tapos na itong DBX made in US na equalizer. Maraming salamat mga idol.